Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat, no? So, sa video na ito guys, pag-usapan po natin, okay lang ba maging content creator? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga subscribers, viewers, and followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay batay po sa aking personal experience bilang content creator sa YouTube. So una-una po, ang pagiging content creator guys ay hindi madali. Now, baka sabihin nyo, madali naman maggawa ng account sa YouTube and then mag-upload ng video. Yes. Pero it takes a lot of hard work, determinations, and patience, and passion. Kasi po, hindi naman tayo, una-una hindi tayo kilala, hindi tayo artista, hindi tayo well-known person dito sa Pilipinas. Kung mag-content creator ka, dapat may quality ang video na ina-upload mo, may relevance, and then you stick with your content. Now, ano ba ang advantage ng bilang content creator? Number one, you have your own time. Okay? Kung content creator ka, parang negosyante ka rin. Nag-invest ka ng time, effort, money, resources, equipment, no? Sa ngayon, ang ginagamit ko is tablet, Huawei tablet. So, wala kang boss. Ikaw mag-set kung kailan mo gusto gumawa ng content, kung anong topic na gusto mong gawin. Number two, kung sasertihin ka, unlimited income. Ang income through ads sa YouTube, donations, or may mga marks ka dyan, mga t-shirt na pwede mo ibenta, mga super followers na gusto nilang manood ng mga additional content na hindi mo pinapalabas para lang sa mga paid subscribers. At parang ang celebrity ka rin, artista ka, may makakilala sa'yo, they will recognize you, and then they will get you as endorsers sa isang product. And then, tatlo, you can follow your passion, no? Kaso lang, kung content creator ka, may mga disadvantage din. Una-una, hindi stable ang income. Okay? As your channel grow, yun lang po. Pero paiba-iba po kasi depende yun sa algorithm. Dapat may backup plan ka. May trabaho ka, regular na trabaho. Katulad sa akin, I'm employed sa government. I have a small business. Okay? So, kasi kung mag-stick lang tayo sa content creation at saka bumaba lang ang income, hindi naman, magugutom tayo. So, during those time na hindi pa tayo nag-income, saan ba natin kukunin ang panggastos natin araw-araw, every month, every year, etc. Alam nyo, while I'm doing this video, I just earned around $108 for yun lang for the last 8 months. Pero hindi ako nagrereklamo kasi ang channel ko, Jake Pomperada channel, siyempre ang objective makapag-income, pero passion ko talaga gumawa ng content. So kung iba maiinip, ay nako, 8 months bago ako maka $108, ayaw ko na. So ako ginagawa ko ito matagal na eh. Okay? Kaso ngayon lang, 2025, pumipick up na ang channel ko. Pero member na ako ng YouTube, registered user na ako way back in 2012. Kaso, mahabang panahon, hindi ko masyado inaayos, no? Or binibigyan ng pansin ang channel ko. That's why, late bloomer na lumago ang channel ko. Katulad ngayon, I have a luxury of time kasi iniwan ko na ang isang part-time job ko sa pagtuturo. Iwan ko lang makabalik pa kami doon. Yun, I'm just focusing on my channel, book writing, in business, and then trabaho ko sa government. So, ang content creation, depende yon sa inyo kung makikita nyo siya as a career and then you earning well, that's very good. But again, you need to produce good quality videos, technology,
good topics to be discussed, and then so much effort, no? Kasi medyo na ano ka rin na-force ka din na everyday gagawa ka talaga ng video, or every week or month, or else bababa ang followers mo sa YouTube. Ganun talaga. And then nabasa ko nga, no, correct me if I'm wrong, no, after 6 months na wala kang video na upload, parang ibaba nila ang account mo, no? So YouTube is business, no? So Google is business. So they want their advertiser also to make the money's worth sa mga advertiser. So they are expecting content creators to be aggressive enough, no, to make quality videos or mag-upload frequency ng videos, no? So overall, depende yon, again, depende sa inyong decision. Kung mag-content creator kayo, okay din, no? Maganda din siya kasi ma-express mo ang personal mo na feelings, at saka panindigan, at saka gusto mo tumulong sa kapwa. Yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral, advice sa video na ito, kung okay lang ba maging content creator. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, this is just my personal opinion. Kung may comment kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section ng ating video. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, suporta sa channel ko. Tuloy-tuloy lang po tayo, kasi kung wala kayo, wala din ako dito. I love you all. Ingat po tayo palagi. Ito na ang kaibigan nyo si Jake. Paalam mo na guys. Bye-bye.